kahit gaano ka kabuti at kahit gaano kaganda yung point of view mo, hindi lahat ng tao ay aayon sa'yo. Hello there mga kapatid sa Panginoon, and I would just like to make this video to help the body of Christ, no? And this is just to remind everyone that it is okay to disagree. Yes, hindi po kasalanan ang magkakaiba po yung pananaw po natin. But I want you to listen carefully, mahal kong kapatid sa Panginoon. Disagreement must never turn into disrespect. Yes. Tanungin kita uli, mahal kong kapatid, no? Paano mo itrato ang isang taong iba ang pananaw kumpara sa'yo? Kung magiging response mo kagad ay mura, pangmamaliit, pananalita na mapanakit, para lang i-degrade yung tao, at ipamukha na tama ka, I want you to pause and think about what you're doing. Yes. Because whatever comes out of your mouth is a reflection of who you are. Hindi yan aksidente. Hindi yan nadulas ka lang sabihin. Yan ay nagmumula sa iyong puso. Laman yan ng puso mo. Oo. And let me go deeper, no, mahal na kapatid. Yung mga taong maliit ang tingin sa sarili nila, madalas nang mamaliit sila ng ibang tao. Yung mga taong nasaktan, sila rin yung madalas nananakit ng ibang tao. So before you attack someone, yes, ikaw ngayon, tanungin mo yung sarili mo. May pinanggagalingan ba yung sakit sa puso mo? May sugat ba dyan nang hindi pa gumagaling at umaayos na dulot na nakaraan? Because sometimes, the way we treat others is simply a projection of what is happening sa ating mga sarili. Now, let me correct something that is very important. Every person is precious to God. Yes, ikaw, napakahalaga mo sa Panginoon. Regardless of your religion, regardless of your belief, regardless kung hindi ka pabor o pabor sila sa'yo, you're so precious. Kahit hindi ka pa-agree sa lahat ng sinasabi ko o taliwas yung pananaw mo sa pananaw ko, it's okay. You deserve to be respected, and those people also deserve to be respected. And let me make this very real. Sabihin mo, halimbawa, no, porque walang kinikilalang Diyos ang isang tao, mamaliitin mo na siya? No, that is wrong. That is not wisdom. That is not maturity. That is not Christ-like, mahal kong kapatid sa Panginoon. Because here's something many people fail to understand. Minsan, may mga taong piniling maging atheist, hindi kumikilala sa Diyos, or agnostic. Bakit? Not because they are evil. Do you know why? It's because sobra silang nasaktan. Nasaktan sila sa mga tao, sa mga religious leaders, nasaktan sila sa kanilang mga church leaders, nasaktan sila sa kanilang church members, nasaktan sila sa mga dapat sanay nag-represent ng tama sa Diyos. And because of that pain, their belief was affected. So, instead na manghusga ka sa iyong kapwa ng mabilis, why not try to understand them deeply? Instead na umatake ka ng sino man tao na hindi mo pareho ng opinion, bakit hindi ka makinig? Because behind every disbelief, there might be a disappointment sa tao na yon. Behind every rejection, there might be a wound o pwedeng sugatan na matagal na. Kaya napakahalaga po ng pakikinig . Not listening to respond, but listening to understand. So, you need to read between the lines sometimes. Hindi lang yung sinasabi ng taong kinakausap mo o nagbibigay sa'yo ng mensahe, kundi yung pinanggagalingan nito sa kanyang puso. At kung gusto mong lumalim ang buhay mo, mahal kong kapatid sa Panginoon, do not surround yourself only with people who will agree with you. Yes, because agreement comforts you, but disagreement grows you. Pakipag-usap ka rin sa mga taong tina-challenge yung paniniwala mo, yung pananampalataya mo, hindi para makipag-away ha, mahal na kapatid, kundi para mas lumawak pa yung pangunawa mo at matest ka rin, ma-check din kung talagang totoo ba't hindi ka lang nangihiram ng paniniwala. Now, let me speak to you this principle clearly. And ito yung madalas ko rin tinuturo sa mga kinakaunsilan kong mga married couples at mga tao. Kung anong tinanim, siya nga anihin mo. So if you sow disrespect, you will also reap disrespect.
But if you show honor, kahit hindi nila ibalik agad yan, darating at darating yung panahon, aanihin mo yung pagrespeto mo sa ibang tao. So ngayon, kung ikaw ay na-disrespect, yes, ikaw ngayon, choose to be respectful. Choose to be kind. Choose to do what is right. Kung ano yung tama, gawin mo lang, mahal kong kapatid. Because the real test of your character is paano ka kumilos kahit hindi ka tinatrato ng tama. Yes, mahal kong kapatid. Let me end by saying this. Kahit gaano kaganda ang intention mo, yes, ikaw, may mga taong hindi pa rin mag-a-agree sa'yo. May mga taong ibang pag-intindi sa sinasabi mo. May mga taong huhusga sa'yo. So anong dapat mong gawin? You just keep doing good. You just keep loving them. You just keep praying for them. You just keep respecting them because you are called to live that way. So be loving, keep doing good, always respect people no matter what happens because in the end, hindi mo kontrolado ang ginagawa ng ibang tao. Pero kontrolado mo kung anong klaseng tao ang ipapakita mo bilang anak ng Diyos. This is Pastor Ariel. Nawa tayo na pagpala.